Nagtapat na ang magka-teammate. Parehong mamaw, parehong pasok sa top 10 sa buong mundo. Long game pa, face to face. Hindi na po mabilang kung ilang beses nang nagtapat, nag-inkwentro sa iba't ibang torneo itong dalawa. Wesley So and Fabiano Caruana. Wala kang itutulak kabigin dyan, parehong mamaw yan. At grabe po ang opening, may mga sequence, may mga preparasyon tayong mararamdaman, ano? At pagkatapos nating i-analyze to, susundan pa natin ng isa pang nagpayanig ng round number 3 dito po sa Super Chess Classic Romania. Pero bago natin pasadahan mga kamatyas, ay sagutan muna natin ang isa sa mga iniwan nating puzzle sa in-upload nating videos kahapon. Ito po, it's why to play and make informed moves. Kailangan po, pwersahan lahat eh. Congratulations, medyo mahirap nga lang ang first move. Oh. Congrats kung may nakakita ha. Queen D8, B6, and susundan pa ng Rook D7, only move, G5. Dito po sa posisyon na to, kapag walang ginawa ang white na may gagalawan ang black, tabla po, stalemate. Kasi tingnan nyo yung black king, oh. Lock na lock, walang gagalawan. Bantay sarado talaga. 'Di ba? Kaya kailangan bigyan ng tira ang black dito sa pamamagitan ng rook sacrifice. Sabi nga ni Gotham Chess, sacrifice the rook! Ayo, only move. Kakainin talaga 'yan. At susundan pa ng queen takes b6 matchas. Wala na pong pang-cover, wala nang depensa pa. Na magagawa ang black. Matchas talaga. Okay po, no? Sa mga nakakita, congrats. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, downloadable lang po sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito at ready to use kagad. Magagamit nyo kagad ang application pang training, lalo na sa mga puzzles. Ang cute, ang gaganda. Ayan, kaya grab yours now. Download na po kayo. Okay, white dito si Wesley. Nag-E4. C5. Knight F3, E6, pinasok ang Sicilian. Takes, open Sicilian, at dito po na uwi, no? Ito, very natural. Knight F6, threat ang pawn, Knight C3, suporta, develop, at nag-Knight C6. Ayan. Pagka ganito, mga kamatyas, approaching, ayon, gumanon. Knight D, B5, threatening, Knight D6 check. Talagang isasalpak yung knight dyan para maka-istorbo agad. Dini D6 talaga yan para maokupa yung square at hindi malundagan. Pero merong pasakaling gagawin, Bishop F4, tinetret po yan. O, kakainin talaga yan. At mauobliga naman, force move ang black to play E5 para makover at Bishop G5. Yun nga lang po, syempre pag E5, oo nga, hindi nga makukuha yung pawn sa D6. Pero bumuka naman ang D5 square. Yun ang teknika ng mga pang-provoking move eh. O, nakaganon nga, Bishop G5, pressure sa knight, tapos bumuka yung D5. Pero natural po ito mga kamatyas, ano? Hindi lugi ang black dito. Actually, nauwi po sa pagka-mainline ng Sicilian Sveshnikov. Ito po ang proper niyan. Tandaan nyo po yung itsura nito mga kamatyas ha, na iba lang ang sequence eh. Pero kung proper mainline, opening talaga sequence ang pag-uusapan natin, ito po ang pinagmulan niyan mga kamatyas. E4, C5, Knight F3, tapos yung nagda-Knight C6, yan ang proper niyan. Takes, tapos pwedeng ito, pwedeng E5 gagad, Knight B5, D6, tapos magda-Knight C3, Knight F6, Bishop G5, A6. Yan po, no? Yan ang kinauuwian talaga ng ganitong linya. Yan ang proper sequence ng Sicilian Sveshnikov. Pero sa nangyari po, mga kamatyats, na iba eh. O may mga pasakali pa eh. Nag-E6 eh, no? Akala mo mauuwi sa Sicilian Khan na nag-A6 tapos Queen C7 lang. Yun, another world of theory ng Sicilian Khan yun. Iba rin yun. O pero dito, ayun, nagustuhan ni Wesley pasukin ang kaniyang Sicilian Sveshnikov. Pero dito mga kamatyas, para sa inyong kaalaman, ang idinipensa ni Fabi na ganitong itsura ay mismong, ano na to, old school prepared opening lines ni Wesley. Nung bata pa si Wesley, nasaksiyan ko yan mga kamatyas, sa Cavite pa lang, tinitira na niya yan nung nade-develop na siya, nung lumalakas na siya. Kasi nung earlier beginner siya to intermediate level siya, puro siya French defense eh. Para madali lang ang opening sequence,
ma-develop ang understanding. Pero nung lumalakas na siya, tumataas ng rating, unti-unti na siya nagbago. Pinasok na niya yung Sicilian. Pero sa unang pasok ng Sicilian, sa pagkakatanda ko po, Sveshnikov talaga ito talaga ang paborito niya. Kaya hindi mapag-aakila na may background talaga si Wesley sa tinira ni Fabi na ganyan. Okay, nag-A6, yan talaga yan. Atras, B5, sinusundan talaga yan theoretically. Para mag-B4, dodobolin, at sinasalpak yung knight sa gitna para makaiwas sa double. At extra pressure sa knight na nakapin. At bishop e7, syempre kailangan may anti-pin, barahan. At kinakapture talaga yan. Kasi po kung hindi ka-capturein yan, may knight takes d5 na magkakatapatan ng bishop sa bishop, madidelikado ang white dyan. Kaya talagang kinakapture yan. And, ano ba yung arrow ko? Bishop takes f6 at dito nag c3. Ayan, para may iikutan yung knight. May maneuvering square, no? Knight c2, knight e3. Ilalagay po kasi yan sa e3. Kasi nga po, worst ang placement ng knight sa e3. Okay, lagi po natin pakikiramdaman. Baka sa mga pyesa natin, merong mga nasa gilid-gilid. Kulang ang function, ilagay mo sa gitna. Kaya nga sabi sa principle, develop your pieces towards to control the center. Okay, nag-castling at nag-knight c2. Ayan na nga po. Theory naman to bookline pa Bishop e6, nag-a4. Yan, para i-destroy kaagad ni Wesley ang pawn chain dyan na kailangan kumbaga, i-weaken talaga ng puti. So, may pressure sa queen side, no? Nag-knight e7. Yan ang mga rare line, no? Rare line. Kasi ang alam ko po dito, pag nag-a4, normally rook b8 para suportahan lang ang b5, no? Kasi kung kain, mawiwik kasi yung a pawn ng black, hindi ginagawa ng black yun Etong knight e7, ang focus dito, syempre, para ma-neutralize yung strong knight sa sentro. At para po sa inyong kaalaman, hindi basta-basta kinakapture ng black yan. Ha? Pag kinapture po yan, queen takes. Imagine, bukod sa threat sa knight, pero ang pinaka-long term target yung mawiwik na pawn d6. Mahina talaga yung d6 niyan pag kinain ito. So, hindi po dapat gawin ng black yon. So, knight e7, kinapture ni Wesley na ang bishop sa f6, takes para, damage, pawn structure at yung shield ng king bumuka. So, factor pa rin po yan para makakiliti si Wesley ng mga pressure na paparating. At nag-bishop d3, develop. Ayan na, preparing to castle king side na. At nag-d5, ayan na kagad. So, ayaw rin naman mapahamak ni Fabi yung kanyang pawn na mapag-initan later on. So, yung weak d6 niya, gusto niya kagad i-exchange. At kumapture dyan sa b5 takes at dito, ayun, nag-rook takes a8. Okay po. So, yan ang novelty. New move. Kasi ang old line na nakalagay po dito sa chess.com game database, may nag-castling. Yan ang old line. Pero ito, bago ni Wesley. Bakit kaya yan ang ginawa ni Wesley? O, tingnan natin. Takes at kumapture po sa d5. Queen takes d5. Obligado, no? O, para may depensa na rin yung pawn sa b5. May atake pa. At nag-castling, syempre, para masuportahan ang pawn sa g2 at nag-e4. Okay, tiniret muna ang bishop. Bishop e2 at nakipag-queen to queen. Ayun. Favorite na ni Wesley ito. Kay Wesley na ako dito. Wala nang queen Nag-bishop b3, nag-pin muna. Ayun, kumounter. Okay, kumounter. Attack doon sa knight e7. Takes. Ayan. Dito po masasabi kong slightly better si Wesley. Kasi sa pawn structure double pawn. Parang hindi ako lalo na itong pawn sa b5 ng black, no, medyo parang nadidelikaduhan ako sa black side. Nag-rook a8. Ayan. Sa level nila mga kamatyas, mapapansin nyo po, kapag may inaatake sa kanila, naghahanap sila ng atake din. Ataking pambawi. Talagang under attack yung pawn b5, pero naisip ni Fabi, mas maganda maka-atake siya. Nag-h4 muna. Syempre naman. Kasi po, kung mapupukaw kainin niya ni Wesley, talo po yan. Talbos ng kamote abutin, sabi ni Wesley. Ayun. Talbos daw ng kamote ang aabuti. 'Di ba may ganyan
Todasinov. Narinig na naman ang pangalan ng Russian na si Todasinov. Todas. Kaya, pasingaw muna. Para pag chumek sa ilalim, may King H2 at, madali na, may pasingaw sa padaling sabi na lagi nating nababanggit. At chumek pa rin si Pabi. King H2. Rook A2. Ayun. Sinimulan ng mangiliti din naman. Himbis sa depensa yung pawn B5, no? Napansin nyo po sa kanilang mga diskarte sa level na ganito. Yun ang kailangan nating i-absorb, i-adapt natin yung mga ganong diskarte. Effective kasi yun, mga kamatyas. Kinain na ni Wesley. Kinain din ng B2. At nag-bishop C6. Ayun naman ang next na tatrabahuin. Nag-bishop D3. Sa isip ni Pabi, sa'yo na yan. Babawi ako palagi. Nag-bishop D5. Yun muna yung gustong kuntiryahin ni Wesley. At nag-rook takes F2. King G3 muna. Okay, anytime naman pwedeng capturein yon. In-improve muna ni Wesley with tempo ang kanyang pwesto ng king. Nag-rook C2. Threat naman yung pawn. Sa C3, kinain ng tore. At nag-bishop C4. Naku po, yan ang mga binibiling tears. Pambihirang-hira to. Ang galing, ano? Kasi kung ako black dito, parang ang naiisip ko, ilagay na lang yung king dun sa sulok para makaiwas sa discovered check na pwedeng gawin. 'Di ba? Iwas na lang. Very dangerous yung bishop, pero may bishop C4 pala. Kwentado ni Pabi. Kwentado, no? Halatang kwentado. Kinain. Takes, ayun. May double din naman. At nag-king F4, nag-rook takes, and rook takes F6. Nag-E3 check, kain. Ayan. Sa itsura pa lang, mga kamatyas, alam na. Alam na dis. Huwag mo na kayo alis, ha. Meron pa tayong game number 2, mga kamatyas. Baka mamaya umalis kayo kagad, eh. Yan. King F3, depensa. Ganon, check. At nauwi po sa tabla. Pinagtsatsa ko lang, mga kamatyas. Sinobrahan ko lang, binalik-balik ko lang. Pero nag-threefold repetition, tabla po, mga kamatyas. Dahil hindi naman talaga magkakatalunan na ang position na yan. Okay? Wala. Talagang parehong malakas ang mga bitawan. At yung opening kasi nila, masasabi pong old school na rin, eh. Parang Cecilia Naidorf, medyo may pagka-old school na rin sa tanda ng opening or ng depensang palagi nang ginagamit noong araw. Okay, kaya wala nagkalituhan, walang nagkabalagbagan, tabla talaga. Okay, bago tayo lumipat sa talagang nagpayanig ng round number 3, ito po talagang matindi ito, may puwersa ang bakbakang susunod na aaralin natin. Palambing po, pa-subscribe naman, mga kamatyas, ha? Pa-subscribe naman po, marami pang nanonood, di pa nakakapag-subscribe. At sa mga gusto pong humabol sa ating Kamatyas Online Summer Chess Clinic, ang Day 4 live session next week po, Tuesday. Pero yung na-miss nyong 1, 2, 3 sessions, naka-record po sa Facebook group. Kung gusto nyong humabol, 10 sessions po ang kabuang summer clinic natin. Gusto nyong humabol, mapapanood nyo pa rin yung mga na-miss nyong live sessions sa Facebook group. Beginner, intermediate, advanced, saan man kayo, mahahabol nyo yan. Tapos, diretso attend na kayo ng Tuesday live session. Pwede po yun, mga kamatyas, ha? Ang link of registration nasa comment section below, nakapin lang. Okay, lipat tayo. Grabe itong laban na to, mga kamatyas. Sunod-sunod na brilliant moves, makakasaksi kayo. 4 yata o 5 brilliant moves. Puring-puri ng Stockfish Computer Engine, nilalagyan talaga ng 2 exclamation point. Okay, sa bakbakan po nila Bogdan ang pambato mismo ng home court, Romania ang venue, at Van Forest, no, ang tumalo kay Magnus nakaraan, at nagtabla naman sila nakaraan din dito naman sa torneyong ito ni Wesley So. Okay, nag C4, English opening, E5 naman si Van Forest, G3, G6, D4, aba, ibang diskarte ito, maagang pangsira ng diskarte. Kasi nga po dito, mga kamatyas, oo nga naman may katwiran, ano. Kasi usually ang sequence dito, Knight C6 or Knight F6. Bihira itong G6 na to. Naisipan ni Bogdan na i-D4 para kung kainin, imagine, magkakaroon kagad ng maagang pang-istorbo sa rook doon sa H8. Kinain nga ni Van Forest. Isa ring aggressive player din talaga to, magulo maglaro. Queen D4, nag-Knight F6 lang. Relax lang, parang wala lang. Bishop G2,
Knight C6. Okay, nagpa-tempo attack lang. Queen E3 check. Kakaiba. Queen E7. Hindi pa novelty. Sorry, kala ko novelty na, no? Queen to queen kagad pero inayawan ni Bogdan nag knight c3. Kumbaga, ang inaabangan ng white is yung black ang kumapture dyan sa queen. Pero nag knight b4. Ayun. At yan ang lumalabas po na bagong luto sa posisyon na to. Ang old lines, palagi yan tinitira d6. Ayun, para makalabas ang bishop. At pangalawa po yung bishop g7. Simple lang para makapag-castling na. Pero knight b4, bago, salbahiski threat. Iti-triple attack. Huwag naman ganon. Salbahiski. Queen D2. Kailangan pong pigilin ang knight na yan at paalisin sa lalong madaling panahon. Nag-bishop G7, knight F3, castling din, at nag-C6. C6. Para magdi-D5 at para maiwasan din yung lundag ng knight dyan. In-E4. Talaga, oo. Ayaw pa alisin yung knight. Gigil na ako sa knight na yan, ha. Ayaw pa alisin. Nag-E4 pa. Sacrifice pawn pa si Bogdan. Nag-D6. Pero alamin muna natin, mga kamatyas. Paano kung kainin? Ano meron? Knight takes E4. Simple lang pala. Pang-elementary yan, gods. Nadali na naman ako ng elementary. Elementary eh. Kain-kain, ibitin yung knight sa B4 ba? Ayun, nabitin yung knight sa B4. May bitin pala. Elementary nga. Balik tayo mga kamadyas. Hindi pwedeng capturein ang pawn sa E4. Nag-D6. Rook D1. Okay, di pa rin pwedeng galawin. Kain-kain. Mabitin yung knight sa B4 ba? At nag-knight D7. Ayun. Knight D7. Paiikutin dito. Yun ang idea, no? Yun, knight D7, buksan ng diagonal. At nag-A3, ayun, yan ang gusto ko talagang intayin talaga na paalisin Kasi annoying yung knight pag nakakapasok Knight A6, Queen C2. Okay, Queen C2. Kung ako dito mga kamatyas, alam nyo type ko dito, B4. Kaso sa computer, wala sa pagpipilian. Ang pagpipilian dito number 1 is Queen C2, Knight D4 number 2, at Rook B1. Yan ang mga choices ng computer engine Stockfish. Ako gusto ko ito. Ano meron sa B4? Sandali lang po mga kamatyas ha. Dito pupunta. Okay, atakihin yon. Tapos may Bishop E6. Naku, mapapasubo. Mape-pressure yung pawn sa C4. Di naman makakain dun basta-basta kasi nga po, laging may bitin ng knight sa C3. Okay, klaro na po, klaro. So, kaya pala, Queen C2, good move. Knight E5, takes, at nag-B4. Yes. Gusto ko yung B4 na yan. Kasi po, kung pababayaan na walang B4, ang black ay magna-knight C5, magmamaneuver knight E6, isasalpak ang knight sa D4. Ay, nako. Pagkalakas-lakas niyan. Kaya kailangan pigilin ang maneuver na yan. Pero, may daan pa rin isa. Hindi pa rin pala mahawat. May daan pa rin. Nag-C5. C5 para kunin yung D6 square. Ganda sana yung knight mailipat doon, ano? Yan kagad ang mga nai-imagine ko pagka ganyan, mga kamadyas Bishop G4. Ayun. Tinusok muna ni Jordan. Nag-F3. At nag-Bishop E6. So, yan po yung mga discarding panira. Kasi pag nag-F3, imagine, yung Bishop, dalawa na ang bara sa kanyang tubo. Kaya kailangan, bad Bishop na yan, considered Ilagay niya dapat sa kapaki-pakinabang na control yan later on. Bishop E3, develop muna at nag-F5. Ayun, binasag na po mga kamatyas. Nag-Rook B1. Okay. Very logical naman. Nagbabalak na, babasag din si Bogdan sa queen side. Siyempre, ang lagay ba naman parang black na lang atake. Kailangan din ang white. Nag-F4. Okay, pinush. Bishop F2. Kasi po dito mga kamatyas, kung kakainin po, papaburian sa black dahil matutulungan pang mabuksan ng powerful diagonal dark square fianchetto bishop. Okay, matutulungan lang balik tayo. Huwag tulungan. Kaya Bishop F2 lang ang tira. At kinain na po, takes, nag-Bishop F7. Okay, ang idea dito ni Van Forest, magna-Knight E6 and going to D4. At
Grabe kapansin-pansin po ang layo ng oras. Halatang gumugol ng matagal na oras dito at energy, no? Si Bogdan, 4 minutes na lang siya, 32 minutes pa si Van Forest. Grabe, no? Layo ng oras. Nag B5, ayun na, talagang ayaw ng pagtagalin ni Bogdan. Gusto na niya kagad birahin si Van Forest sa queenside para may pressure na. Pero nag knight E6 pa rin. Going to D4 at merong threat din sa pawn C5 sa isang banda. Kinapture po ang C6 capture at nag knight E2 para abangan na wag makalundag basta-basta ang knight sa D4 dahil imagine niyo lang napaka-powerful ang knight na yan, ano? So knight E2 pang abang at the same time para sapatan at kumpleto ang depensa, hindi pa makakain ng black yung pawn C5. At nag-rook D8, tinapatan na po ang D-file. Nag-queen A4, inatake ang weak pawn sa C6. Nag-queen C7, dinipensahan lang. At nag-queen A6. Okay. Gets. Pagka kinain yun, may mga pasok doon sa B7, ano? Pero nag-knight G5. Ano plano ni Van Forest dito sa knight G5? O kung sa bagay, di naman basta-basta mapaalis eh. Subukan lang mag-F4. Nako, mabubutas yung king side eh. In-F4 pa rin ni Bogdan, mga kamadyas. Kasi kung hindi i-F4, gets ko na. Kung hindi kasi i-F4, mga kamadyas, sisimplihan lang ng bishop E6. Pagka bishop E6, mabubukas ang tore, may threat na sa pawn F3. Parang walang magagawa, no? So, ang naging logic dito ni Bogdan, paalisin ko na yung knight mo. Wala. Salbahi yan. Salbahiski yan. Dangerous ang threat niyan. Maaga pa lang, pine-prevent na ni Bogdan yung mga dapat mangyari. Pero yun lang, na-teknika na naman ni Van Forest. So, knight E6. Kumbaga, parang napakomit yung pawn. Okay, balik ako. Ngayon, paano ngayon yung pawn sa F4? Napasubo, di ba? In F5. Napasubo na eh. Kasi kung kakainin ito, mga kamatyas, ay ubod ng pangit. Napakapangit niyan pag gaganyan. Tinan nyo, grabe, hiwa-hiwalay. 4 pawn islands, samantalang sa black, 1, 2, 3 pawn islands. Mas maraming pawn islands, senyales na pangit ang mangyayaring kapalaran. Konti lang ang pawn islands, mas mainam. Mas safe yon. Okay? Balik tayo, mga kamatyas. Pero nag-F5 dito, push. Knight G5, bumalik uli yung knight. Makulit ang knight ni Van Forest dyan. Nag G4. Sinecure muna ni Bogdan, okay, baka mamaya makapasok ka, makabasag-basag ka. Yang pintuan sa F5, pagtibayin ko muna. Nag G4. Kinapture pa rin. Takes at nag King H8. Simpleng galaw, pero rock. Dahil mag-rook G8, maghahatid si Van Forest ng matinding bitaw ng atake dyan later on pag naka-rook G8 na. May nakikita pa nga ako mga sundot na ganun eh. Knight G3, yun, para ma-prevent na nga po kasi parang nakakailang yung sundot doon, mapipin yung knight sa rook D1, no? At nag-rook G8 na, tuloy lang sa plano. Nag-queen E2, ayun na po, bumaba na si Bogdan, napansin niya, nako, di pwede. Kailangan babaan na to. Matindi na yung plano niya. Nag-rook D4. Ay, nako, grabe mga kamatyas. Dito pa lang, naalala ko yung laro ko kay Alireza Pirusha. Sinakripisan ako ng tore sa gitna. Nagpapa-quality down. Hindi ko matandaan kung kinain ko o hindi ko nakain eh. Ang galing ng rook D4. Ito yung mga teknikang mga binibiling dapat makuha natin. Mabibigat yan. Rook D4, pinapasubo po yung tore sa bishop. Pinapasubo eh, Pero pumreno lang. Nag-bishop E3, tineret muna yon. At bagay o tira na hindi nagustuhan ng computer engine. Bakit mo pinireno? Ito ang tira, rook B4. Ipangkain mo sa tore, kain para rook takes D4. Kasi mga kamatyas ganito, no? Pag kinain kasi to, baka mapaisip yung coach, pinasubo ang tore sa bishop, ba't hindi kinain? Kakainin lang kasi at magkakaroon na po ng napaka-active diagonal dark squares. Ang queen, syempre may threat sa knight. O di, pagpalagay na itulak natin. Ay kaso pagka tinulak pala, kakainin lang ng queen, Dito po, hindi naman ganun katodohan ang lamang ng black. Slightly better. No? Pero dapat dito tibayan ng black ang nerve. Kung sa bagay po, ito nga po, si Van Forest, sanay yan sa atake yan. Kaya nga kinuha ni Magnus yan na isa sa mga second niya eh. Kasi kita niya yung lakas ng loob nito tsaka pagka-agresibo. Parang modern Mikhail Tal yung mga yan. Kasama niya si Dubov
Mga magugulo maglaro yan eh. O kaya dito, ayaw ni Bogdan ng gulo-gulo. Nag-bishop e3 na lang muna siya. Ayun, ito na yung sinasabi ko. Tingnan nyo po yung mga brilliant moves ha. Bishop f6. Suporta sa knight. Nag-king f2. Siyempre, nape-pressure sa g-file. King f2 para extra support sa knight. Tao lang, may nerve talaga mga kamatyas. Pero accurate daw is kainin na talaga. Yan na nga yung sinasabi ko. Gusto na kong kainin ng computer. Pero wala eh, medyo takot si Bogdan eh. Medyo nababalahibuan or kinakabugan dibdib eh. Ayan. And another shot. Good move. Accurate oh, sunod-sunod. Umiwas, Queen H5. O dito mga kamatyas, tingnan nyo po. Boom! Tingnan nyo yung tira. Kung gaano kapuri ng computer engine yan. Queen G7, very strong. Bakit po? Tingnan nyo, may tore, may queen. Naku po, alisin na lang ang harang. Tatamaan ang knight, tatamaan ang bishop. Nakakatakot, grabe. Horror ang sitwasyon ngayon ng white. Totoo lang mga kamatyas, napaka-horror niyan. Nag-Queen H2 para bumitaw man ang knight somewhere, masecure ng white na depensado ang knight, ang bishop. So sa madaling sabi, makakatulong ang queen para protektahan ang knight and bishop pag umalis ang knight na magkakaroon ng atake sa g-file. Dito mga kamatyas, sige po, paki-guess nyo. Another brilliant shot na binitawan. Puring-puri ng computer engine Stockfish ang ginawa ni Vanpores. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Grabe itong ginawa. Boom! Knight takes e4. Tinuloy pa rin ni Vanpores sa kabila ng ang queen. Nandyan na nga. Nakayakap na nga sa knight. Tinuloy pa rin. Kinain ng bishop. Another brilliant shot. Okay. Hindi ko na papasil sa inyo mga kamatyas ha. Grabe, amazing. Grabe talaga. Ikaw ba yan, Tal? Kinain lang, oh. At dito, mga kamatyas, natumbukan din naman ni Bogdan ang only move, only defense to survive. Rook B7. Hindi pala makakasurvive. Prolong lang. Kumbaga parang, ano lang, humaba pa ang taning ng buhay, no? Kasi, tinan nyo, kitang-kita naman sa evaluation bar, eh. Rook B7 para ma-divert, maalis, ma-deflect ang queen sa konsentrasyon sa g-file. Pero ang tanong mga kamatyas, siguradong tanong nyo to, Coach, bakit ano meron pag kinain yan ng knight? Ano meron? Susundan pa ng isa pang incredible, brilliant shot sacrifice, Bishop H4 check. Sinalo ng lahat ang dilubyo sa larong ito. Sinalo ng lahat oh, bagyo. Check. Oh. Kakainin ng queen yan, di ba? Queen G2 check. Matyas. Grabe. Ganda ng chess. Ang sarap maglaro. Pagka ganyan, ano? Ang dami mong sakripisyo tapos brilliant ang ending. Wow! Oh. Kung di naman kakainin, saan pupunta? Dito, may Queen G4, matyas pa rin. Grabe, si Vanpores. Parang sinaniban ni ano to ni Mikhail Tal. No, dalawa kasi ang Tal nakilala natin Mikhail Talbos at Mikhail Genuine Tal. Ayun. O kasi meron kasing nagsasacrifice, Talbos ang resulta Meron naman pag nagsacrifice, genuine. Mikhail Tal talaga. San kayo doon mga kamatyas? Masustansya ang Talbos, di ba? O, ayan, balik tayo dito mga kamatyas. Balik tayo. O kaya dito, kumbaga to prolong life, humaba-haba pa nag-rook B7 at kinapture lang. Knight takes E4 and another brilliant shot. Hindi naman brilliant, good move. Accurate pa rin Puro number 1 shot. Kung ito online, mapaghihinalaan si Vanpores kung online to. Kaso face to face Diba? Face to face to. Bago pumasok ng venue itong mga to, well scanned to. Kung may mga gadget-gadget, natuto na sila sa mga nakalipas, sa mga nakaraan. Sa laki ng premyo, $100,000 ang champion. Nagagawa ng ibang kababalaghang mga pandaraya pero ngayon, wala talagang. Itong mga good moves na nakikita natin, ay talaga.
Natural talent yan. Yung lumalabas na yan. Rook D2, hinarangan ng check. Nag Queen B1. Ayun. Kalikalikot. Knight G3. Boom, E4. Para buksan naman ang bishop. May mga tusok-tusok na naman na paparating. Nag-rook D7. Aba, salbahiski. Mamatyasin si Van Pores. Queen B2, check muna. Rook D2. Queen A1. Okay, dyan muna pumunta. Rook D7 ulit. Nang ulit. Check ulit. Ayun, kinain na. Baka ma-threefold repetition pag paulit-ulit eh. Kinain at nag-knight E4 na rin. Ayun. Bakit kung uulitin to? Kung uulitin yun, parang medyo pangulit nga yun ah. Check naman dito. So may mga check ano. Okay. So at least klaro lang. Nag-knight E4. Nag-iba rin si Bogdan. Queen A1. Another good move to support the bishop. Naka-threat kasi. Ay, hindi pala. Anong depensa? May matcha sa ilalim. Aray ko. May matcha sa ilalim. Nag-Queen H3. Suporta. Mamatyasin eh. Bishop D5 naman. Okay, threat ang knight. Kinain na po. Ay, grabe talaga. Kasi pag kinain, nagtaka ako mga kamatyas, pag kinain, queenless yan. Imagine, ano, kain, queenless. Kwentado ni Van Pores, may mga check-check pang mga baon-baon. Takbo. Takbo hanggat may lupa, oh. King D3, takbo. Queen B1 check. Takbo. Queen A1 check. Takbo. Queen A3 check. Takbo. King C2. Queen B3 check. Takbo. Ah, walang check. Alam ko may check. May bishop, no? Check. King B1 at dito mga kamatyas. Sige po, ipapasel ko po sa inyo ang huling bitaw. Brilliant shot na naman. Double exclamation point. At pakita ko na sa inyo standing after nyong makita ang last shot na naparesign ang pambato ng Romania. Sa ilang sandali lamang po, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ay talaga nga naman. O Bishop A2. Nakailang brilliant moves dito si... Grabe, no? Resign. Bakit po nag-resign? O, syempre, kung rook ang ipangkakain, ito po, may Queen D3 check. Sisimplihan na lang po ang bagay-bagay. Okay? At halimbawa, mag King C1, Queen F1, matchas. Matchas. Kontrolado. Kung dito naman pupunta King A1, Queen F1, Bishop, and then doon, matchas. Okay? So, wala na. Talagang totally, grabe, may ganun pala. Kung king naman ang ipangkakain, may rook takes D2. Pag kinain po yan, wala ngang matchas, nakuha naman ang queen. Sakto, iskwalado. Resign talaga. Resign. Grabe, mga brilliant shots. At ang percentage po nila, 96 ang accuracy percentage ni Van Forest, 90.3 naman si Bogdan. Oh, kumbaga sa grado, at least mataas din. Line of 9 pa rin kay Bogdan. Ano? Ito na po ang kanilang standing mga kamatyas. Grabe, sarap ng maraming brilliant moves na nakikita. No? Parang nakaka-inspired lalo mag-chess eh. Yun kasi ang challenge sa chess, ano? Yung mga sacrifices, ang ganda eh. Ito na po, no? Ang leading. Ito na ang score. MVL, Giri, Kamer, Van Forest, Pragnananda, 2. Okay? At si Wesley, 1.5. Ano ba nangyari kay Wesley? 3 tabla na siya, no? Hindi pa napipisa. Sindarov, number 8. At number 9, si Bogdan. Number 10, si Alireza. Ito si Alireza, nakakapagtaka, 0.5 lang. Wala sa kondisyon si Alireza, pero siya pang number 10 siya. Okay, at ang expected nating bakbakan sa round number 4, makakalaban naman ni Wesley ay si Bogdan. Okay. Yan ang talagang ano eh. Although malakas naman lahat yan, pero kung tatanungin natin ng medyo parang siya naman ang pinakamababang rating, si Bogdan eh. Siya ang weakest link dito. Siya ang pinakamahina dito kung tutusin talaga. Although malakas naman silang lahat. Kumbaga, siya yung medyo parang mahirap lumaban sa gantong level. Mga mamawan, mga 2,700 kalaban niya eh. So, dito po, white si Wesley sa round number 4, malaki ang posibilidad mapisa na. No? Mapisa na ang score. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana po na-inform kayo, natuto, subscribe na po kayo.
At very welcome pa rin po kung kayo ay hahabol sa ating Kamatyas Summer Online Chess Clinic. Marami pa rin po kasing nag-i-inquire, so binibigyan po namin ng chances. Gusto nilang humabol eh. Sabi ko, mapapanood nyo naman yung recorded live videos sa Facebook. Kaya makakahabol pa rin kayo sa ika-4th live session naman next week Tuesday. So habol na po kayo mga Kamatyasa kung gusto nyo po at nagdi-discuss po ako doon ng mga end games, middle games at openings. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.